ay isang abogado. So magtatanong tayo sa kanya kung paano ba yung mga mechanics sa Senado, paano yung mga rules na dapat umiral bilang tayo po ay kulang sa legal background. Yeah. Magtatanong tayo sa abogado. Kulang talaga. Hindi tayo abogado eh. Yes, at mathematician siya ha. Talaga ba? Sir, tawag dito may excellence in math. Math wizard. Math wizard. So magtanong din tayo doon sa equation sa Senado na 11-11. Mahirap ba i-compute yun? Ayaw po kasi namin ng 12-11. mga numbers. Kaya nga. So mga kapuso, makakausap na mamaya, pero mamaya Yes, sa opo. second part. Mamaya naman po sa ikalawang bahagi ng ating programa, ang ating mga kausap ay si Kabataang Party List Representative Rene Co. Siya po ay isa sa mga tumatayong House Trial Spokesperson. Tanungin natin, patuloy pa rin na paghahanda ng House Prosecution Team. Tsaka ano yung mangyayari once na hindi pa rin maresolba yung gulo, yung tensyon sa Senado, ito ba'y makakaapekto po sa impeachment trial at iba pa. Ayan. Anyway, nasa linya na po natin. Huwag sige. na natin patagalin pa. Ang dati pong Senate President, wala pong iba kundi si dating Senador Coco Pimentel. Magandang umaga po, Senator. Ano ba nga po sa Super Radio DCWB? Magandang umaga, Nympha and Isa. Yes, sir. Good morning po. At sa lahat po ng nakikinig po sa atin, buntag sa tanan. Opo, good morning sir at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Una muna sir, bilang dati pong namuno sa Senado, sa inyong capacity, Senate President, naging Senate Minority Leader, ano yung inyong, paano nyo tatawagin, paano nyo ilalarawan sa ngayon ang Senado na first time nagkaroon ng barilan, hindi first time na kudita pero nagkabarilan, merong sigawan, merong drama, sa ibang Senate flicks. Pero kayo sir, paano nyo po ilalarawan ang Senado ngayon? Tapos deeply divided pa. Iba yung kuminsan kasi pwedeng magkasigawan pero malaki ang majority kumpara sa minority. Ngayon, hindi mo alam sino majority minority pagising bukas. Ay, iba na yung majority pagising mo sunod na linggo. Iba na o iba ulit ang majority. So ganun po ka-deeply divided ang Senado ngayon. So siguro kaya nangyari lahat ng ito kasi nga deeply divided. And then dapat mag-isip-isip tayong lahat kasi yung division sa Senado, epekto na po yan ng resulta ng dalawang nakalipas na halalan So at least makita ng taong bayan na ito pala yung bunga o epekto ng aking boto. Hindi lang yung sa last election but kahit dun sa yung ikalawang election pa na sa nakalipas. So yun, ganun ka-importante yung boto natin mga kababayan kasi nakikita na ngayon natin ang epekto. Opo. Pero sa palagay niyo po, paano isasalba yung Senado? Kasi po, ngayong magbasa kayo sa social media, ang daming mga puna Buwagin na sa daw. Senado ngayon, buwagin na. Tapos, bakit ganyan daw po yung kilos at asta ng ating mga senador? Ang dami na po kasing nadidismaya. Yun po yung gusto kong i-point out. Maraming nadidismaya ngayon sa Senado. Correct, nadidismaya sila. Dahil sa gulo. At sa kayo gulo. din po, dismayado din kayo sir. Dismayado. Ayan ang ginamit ko salita na dismayado na yung parang mas malalim pa sa disappointed hindi ba? Parang gano'n na. So, ang kailangan kasi, ang leader kasi na Senado ngayon, si Alan Peter, siyempre, lahat naman ng senador qualified maging Senate President. Pero, si Alan Peter kasi, given his personality na palaban kasi si Alan Peter So, yung hindi sa, pag tirahin mo, titirahin ka rin, gano'n. So, nasa extreme personality siya. Parang si Lacson yan Si Lacson gano'n din Kaya nasabi nga ni Senator Lacson na kung siya naging Senate President, baka one day lang siya Kasi nga, hindi siya, yung adjust ba, hindi kailangan mag-adjust ka dyan Kasi, ang realidad sa Pilipinas, ang Senado natin, napaka-konti ang members, 24, mas malaki pa ang klase sa classroom, di ba? Sa classroom, mga 30 hanggang 40 yan yung mas sa grade school natin, elementarya natin, mga 30 to 40 yan Itong Senado natin, 24. So, isipin mo, nakikibagay ka sa mga kasama mo. Dapat marunong ka makibagay. So, kailangan ng konti, lagi ko na lang konting unity. Hindi kailangan ng puro disunity o puro away o bangayan. So sinong dapat mag-initiate ng unity? Yung Senate President ba? Si Senate President Cayetano ba? Kasi nga nag-volunteer ka to be a leader ng chamber mo Tapos ang chamber mo walang magawa kasi puro kayo away. So baka naisip mo na hindi pala ako para rito.
I have to step back and then bigay na natin ito for the good of the chamber, hindi yung for my own good. Kasi pwede ka kasi mag-isip for my own good, yung honor mo sa sarili mo, naging Senate President ka, may power ka, meron kang mga responsibility, gano'n, number 3 ka sa linya sa gobyerno, sa power, pero nag-lead ka nga ng isang chamber, isang body na walang patutunguhan. So maybe sometimes nahawakan mo na yan, nakita mo na, oy, teka, maybe this is not for me or this is not yet for me yung time. So let's get a better unifier to run the Senate. Opo, so ibig po sabihin, ang isa po sa nakikita nyo, solusyon yung pagbaba ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero yung pagbaba, sa sarili niya manggagaling yun. Ngayon kung ayaw niya, tapos ang mga senador, kung happy pa rin sila na wala silang ma-achieve kasi puro sila bangayan, therefore, magpapatuloy yan. Pero siyempre, merong iba dyan, kung ang pag-iisip nila, concerned sila sa kanilang, hindi lang sa sarili nila, concerned sila dun sa chamber, sa institusyon. Na teka muna, matatapos yung term natin, 2 years to go, alam mo, ang paggawa ng batas, kumakain ng oras yan, ha? Tapos may impeachment pa sila, meron pa silang bibigyan ng oras nila. Yes, So, ang paggawa ng batas, lagay mo na ng 6 to 8 months ang isang batas, 2 years to go, filing na ng certificate by next year. Ano pa ma-achieve? At sabihin nila, nako, naging membro ako ng Senado na pag ilalagay na yung achievement, walang na-achieve. Kailangan, siguro, merong magsasabi na, teka ba hanap na lang tayo ng better unifier. Ganun na lang. Actually nga po, mula noong maging Senate President si SP Alan Peter, May 11, halos wala silang natakal ng mga panukalang batas kasi 'di ba nagkaroon ng barilan, Yes. Wednesday 'yon. Mga committee Monday yung May hearings. 11 yung arestuhan kay Senator Bato, hindi na sila nakapagtakil. May sumunod na araw, may Rules mga na. may Yung mechanics rules pa. na, away na sa rules. Away na sa rules. Tapos sir, nagkaroon ng barilan, sumunod na linggo, merong iyakan, hindi Iyakan, nagkumustahan hanggang Oo. nag-adjourn na. Tapos nitong isang nakaraang linggo, merong walkout dahil nagtalo-talo sa rules. So walang yun na nga. natakil. So, iyan ang tanong, and then there are 24 members. I mean, Opo. syempre nagtatanong na yan sila sa sarili nila, nagso-soul searching na yung iba diyan na gusto ko ba mapabilang sa isang institusyon na pagbalikan sa history, masasabi ng taong walang nagawa, walang nangyari kasi sa 3 years na yun, ang session na yun, Opo. puro bangayan. Pero sa palagay niyo po, kapag hindi pa rin na-resolba itong sinasabing gulo sa Senado, yung po mga bangayan ng mga senador, makakaapekto po ba ito sa pagdaraos po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Pwede kasing madala doon yun because this is although ibang function na ng Senado yun, pero these are the same group of people na parang mas maliit pa sa class size, 24. Sila ulit. Na kung wala silang unity sa isang kapasidad nila bilang lawmakers, ba't naman sabi natin na pagdating sa Senate as impeachment court, magkukumustahan na sila. Yung working relationship parang iba eh. Kasi at least noong time namin, although outnumbered naman kami ni Senator Risa noong 22 versus 2 kami. 22 versus 2. Opo. Nakita nila may opposition, lahat ng sasabihin nila meron kaming counter, pero on the basis of yung policy, on the basis of yung proposal nila. Hindi personalan. Ito ngayon, hindi. Iba working relationship na eh. Ako kahit minority leader ako nung kaya ko makipagkape sa kanila eh. Ito daw, ang balita nila sa akin ngayon. Walang pansinan eh. Deadmahan. Ito po sir, mag-particular po tayo doon sa nangyayari at mangyayari sa Senado. So ang sisti po, dahil doon sa girian, so nagpalitan na po ng mga chairman ng mga komite. Meron yung majority block members, meron na po silang contingent o kinatawan sa lahat ng mga komite. Pero yung minority block, wala pa. So yung bang mga komite,
kahit na wala pang mga members from the minority bloc ay pwede na mag-hearing kasi po, kaya ako naitanong yan Senator Pimentel. Nag-announce po si Senate President Cayetano nung Friday na magre-resume daw po ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Thursday tungkol dun sa flood control scam. Magki-create daw po sila ng subcommittee at by Monday i-issue na sila ng mga notices para dun sa nasabing hearing. Yung tanong, pwede na O di po ba? away na naman. Oh, yun, Away na naman kasi nga parang walang respeto. Dati yan, lahat, anong minority leader ako, umiikot ang mga committee report kasi kailangan papirmahan sa minority leader. Ganun yun. Ngayon, ang lahat ng committees, may composition ng majority, may composition ng minority. Ngayon, sa laki ng grupo ng minority, halos 50-50 yan halos kalahati. So, dapat respeto ang minority, hintayin ang mga pangalan galing sa minority bago makaandar yung makaandar yung barko, di ba? Pero ano po yung ang committee. rules, sir? Ano po ba ang rules? Ano ang nasa Senate rules? Pwede po ba na yung chairman at mga members ay mula lang sa majority block, kahit walang minority members from the minority block, pwede mag-hearing? Hindi, sa spirit dapat hindi kasi nga ang Senado, demokrasya 'yan. Under a democracy yan. Therefore, ang rules namin actually, pinoproteksyonan ang minority. Na hindi pwedeng patahimikin ang minority, hindi pwede silang etsapuera. Okay. Kung ganun, kung sabihin mo na ready na ang majority, under na yung barko, kahit hindi kayo sumakay, may hearing na, hindi lang, parang inetsapera mo pa ang napakalaking minority. And then, hindi po ba pwedeng ang mga taga-majority mag-elect na lang ng mga members from the minority, mabuo na lang po, ma-organize na lang. Sige, elect hindi, namin kasi kayo. nga, ang tradition dyan, sa pagpili nga ng minority leader, dapat hindi makialam si majority. Tama? Okay. Pagdating sa minority representation sa committees, huwag makialam si majority. Ganon din sa BICAM. Kung may bicameral conference, sino yung minority representative, minority ang mamimili. So hindi Ano po... yan basic parliamentary courtesy and respect. Pero ganito naman, meron din naman akong ipapakiusap din naman sa minority kasi napakalaki nila laki ng minority. 11. Oo, mag-cooperate naman din sila in naming their members. Wag naman nila masyado ding i-dribble ang bola na sobrang tagal na ang pakiramdam naman ni Senate President at saka ng majority, i-delay nyo na kami. Ready na kami. Kami ang majority, ready na kami magtrabaho Or pwede sa kasasar din na taktika na hindi pa kami nag-e-elect dyan para nga hindi makakilos yung mga komite, maharang kung meron man silang gustong haranging investigasyon at saka, meron pa silang inaasahan na umaasa pa sila makakapagkudita. Di saka kung magka-change in leadership, di magka-change ulit ng chairmanship at saka membership. Pero sa ngayon, nag-ooperate sila sa bagong realidad na ito yung new majority, ito 13, tapos absent yung isa. Kasi, then, dapat mag-cooperate naman si minority. I-remind ko lang sa minority na kasi sa sobrang laki nila, talagang halos kaya nilang i-freeze the ball diyan sa Senado. Kasi ating-ati Pero ang pakiusap ko na lang sa majority ni Alan Peter, huwag niyong baliwalain ang minority kasi against the rules talaga yan kung hindi sa letra, sa spirito ng rules. Sa minority naman, mag-cooperate naman kayo sa pinakamabilis na paraan na kaya ninyo, di ba? Para nag-function na ang Senado. Kawawa ang institusyon So ito po, ang ideal, merong minority pero hindi strictly. Hindi po stricto sa rules na kailangan may member from the minority block. So ibig Kailangan. kailangan. Okay. Kailangan, proportion pa yan, ratio and proportion yan. Kung ngayon halos 50%, ibig sabihin nung kunyari, 9 members ng committee, 5 dyan majority, 4 dyan minority. Kasi halos hati yung lamang ibibigay mo lang sa majority kasi majority nga sila.
So pag Oh. nag-hearing po sila na walang minority black members, ay ano yun, forced hearing yun. Hindi yung forced majority. Kung nag-hearing sila na hindi pa buo ang committee kasi wala pang mga nominees ang minority, against the spirit ng ng Senate rules yan kasi kaya nga gumagawa ng rules para proteksyonan yung minority. Kaya rin sinigurado ng rules na ang minority proportion So kasi, proportion, kung malakas ang minority, marami silang member. Dapat gano'n opo, sir, kasi bukod po dun sa Blue Ribbon Committee na in-announce na nga po na magkakahiring na daw by Thursday, ay pati yung Committee on Public Order ng Senado, magpapatawag na rin daw po, sinabi rin po ni Senate President Alan, maghihiring na rin tungkol dun sa shooting incident sa Senado kasi gusto nilang i-debunk yung ibang narrative ng administrasyon at gusto nilang kontrahin yung sinabi ni Presidente na fake putukan. So, ganun din, wala pa rin pong minority Wala pa, members. kaya ang alam ko nga, lahat yata ng... Lahat po, lahat, sir. Lahat. Kaya nga, so, ang pakiusap natin sa majority, huwag niyong ituloy ang planong ganyan kasi klarong-klaro, hindi yan democratic against the Senate rules yan. Ang pakiusap naman natin sa minority, na malaking numero, please cooperate with the majority para for the good of the institution, pangalanan nyo na yung membro ninyo sa mga committee sa lalong madaling panahon para hindi naman masabi ng majority na nagde-delay kayo at na-hostage yung kilos ng majority. So ako isa na lang dun sa puntong to, Isa. Magkakaroon ho ba ng value kung mag-hearing nga, ituloy nila yung hearing? Like, kasi may nakita akong post ni dating Secretary Harry Roque, sabi niya para maghanda na Zaldico and 18 Marines dun sa hearing. So magkakaroon ho ba ng value yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee, wala nga yung minority black, halimbawa ituloy nila, magkakaroon ba ng value at halimbawa, tawag dito, via teleconferencing, paharapin dun si Zaldico, magkakaroon ho ba yun ng weight? Magkakaroon ng political value kasi kaya inano ninyo, i-cover ng media at saka gagawin nilang public hearing yan. Pero legally speaking, ang tanong ko sa sarili ko, was that a committee hearing? Is that already a validly constituted committee? Yun ang tanong kasi walang boses ang minority dun Alam nyo ba na kung walang boses ang minority, ano yan, kahit ano yan, pwedeng ma-question yan sa before the courts. Opo. Oh. Opo. Meron naman po sa panig ng mga kongresista na kino-question na Senator yung timing nitong muling pagbubukas ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na iba po yung mag-handle. Kasi ang claim po ng ibang mga kongresista, baka paglihis po ito dahil nga po nakatakda ng simulan yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo, ano ho yung nakikita nyo rito? Kasi bukod po doon, yung ombudsman kumikilos na rin naman po, di ba? Kumbaga meron po silang, nasampahan ng kaso na senador na sinasabing sangkot sa flood control scandal. Number one, malaki ang power ng Senado as a body sa oversight. Halos kahit anong kilos ng gobyerno pwedeng i-oversight ng legislatura kasama ang Senado. Malaki ang jurisdiction ng Senate Blue Ribbon pag mayroong aligasyon ng katiwalian, pwede niyang imbestigahan. Okay. Yun, pwede yun. Pero ang point ko nga, Blue Ribbon Committee as defined in the rules of the Senate, kailangan sumunod din sila doon. Bago kumilos ang committee, sabihin hindi lang yan tao, committee. Ang committee, merong magkakasama na like-minded ang majority, meron din namang mag-check sa kanila, ang tawag doon minority. Kailangan mabuo muna yun bago mo madala ang pangalan ng committee. And then sir, hindi ba critical din na tawag dito yung composition at chairmanship ng mga komite na magsasagawa ng pagdinig, particularly Blue Ribbon Committee. Kung magsasubcommittee, mukhang si Senator Rodante Marcoleta, meron din pong issue sa kanya dahil, di ba yung nakita na, although meron siyang clarification, pero the point is, yung asawa niya natukoy na independent director ng isang insurance company na di umano related sa mga diskaya. Tapos vice chairman din ng Blue Ribbon Committee, co-vice chairman sila ni Senator Jingo Estrada na may kaso. may planter. In fact,
meron na nga warrant of arrest. And then, members po sina Senator, tawag dito, Villars. nalistahan ako, Ay, mga Villars. Villar. Tsaka ano po, yung din may mga issue, si Senator Cheese Escudero. Cheese Escudero, Yes, nakita ko member. rin. Mhm. Tapos, Senator Mark Villar na binanggit din po nung dating USEC ng DPWH. Ang kailangan mag-explain na niyan is the Majority. Senate leadership and majority. Kasi ginamit nila yung kanilang discretion, power, kapangyarihan nila to determine their members. At yan ang mga pinili nila na merong mga objection ng taong bayan at meron silang napapansin. So, magpaliwanag ngayon yung appointing authority. Bakit ito ang aming ginawa? Pero, pagdating sa kung pwede ba, siyempre pwede kasi number one, senador yung mga yan, part ng job description nila yan, maging member ng committee. Hindi nga siya chairman pero nagbuo ng subcommittee ang chairman at siya ang pinili, ipa-explain natin yung chairman. Pero yung maging member siya ng committee, senador naman siya. And then maging chairman siya ng subcommittee, kung pinili man siya, medyo allowed lahat yung setup na yon. Pero ang point ko, kahit subcommittee ka, anak ka lang nung main committee. Yung main committee mo nga hindi pa buo eh. Tsaka sir, yung yung public order din na mag-iimbestiga dun sa shooting incident. Parehas. Parehas Sir, din. yung sinasabing nag-umpisa dun sa pagtangkang pag-aresto kay Senator Bato, ang ginawang chairman, si Senator Bato de la Rosa. Vice chairman niya dun, Senators Bongo, Estrada, and Marcoleta. So, sir, yung ganito, hindi ba ito, mockery ba ito o tyranny ng majority? Yung public order naman, marami naman din ang jurisdiction noon. So, yung incidente is just one incident na pwede niya imbestigahan. Pero since siya yung subject doon, sometimes ang ginagawa ng senador, kung masyado siyang may conflict of interest or personally involved siya, mag-inhibit siya. Ipasa niya sa iba. So siguro ngayon, lalo na ngayon na wala siya doon, wala siya hindi siya pwede mag-preside, pasa niya sa iba. Pero balik ulit ako doon ang nagpa-function ay ang committee na hindi pa buo. Huwag tayong ganun kasi hindi natin pwedeng baliwalain ang minority kahit isang tao lang yan. Alam niyo ba na ganun ka-importante pala ang minority na kahit yung 24 senators, lahat magsasabi na lahat kami gusto maging majority. Alam niyo ba na ang dapat gawin ng Senado ay magde-designate pa rin siya ng isang minority? Kahit isa lang. Oo. Doon kahit walang gusto mag-volunteer, lahat gusto maging majority, hindi pwede. Hindi pwede maging Senado na walang minority. Ngayon nga, ang laki ng minority, ang ginagawa ng Senado, hindi namin kayo hihintayin, ibubuo namin lahat ng committee kahit wala kayo. Hindi pwede yan. So sa session ba, kailangan may minority members din para makapag-session? Sir, halimbawa, kasi para maharang yung mga pagbabago sa kung ano mang gustong gawin ng majority block like yung video conferencing. Halimbawa, walang sumipot kahit isa sa minority block, pwede bang mag-session? Basta't may quorum, pwede mag-session. Kaya nga yung taong nagbo-volunteer na minority leader o na piniling minority leader, mabigat ang kanyang responsibility kasi lahat ng session attendan niya dapat. Kayo noon, palitan lang sila ni Senator Ontiveros. Dapat walang mawala eh. Anyway, sir, may tatanong Ito sir, kasi nung mga nakalipas na araw, ito talaga yung isa sa mga controversial na topic, 'di ba, sa Senado, yung po sa video conferencing. Kayo po bilang dating Senate President, kailan ba papayagan itong pagsasagawa ng video conferencing? Kasi nga po, may mga nagmomosyon na palitan yung Senate rules para mapahintulutan yung online participation and online voting, 'di ba, nung ilang mga senador. Hindi ba nandiyan na yan sa rules ngayon? Kaya nga naka-online kami nung time ng COVID eh. Ngayon, nandiyan na yan pero very very mahigpit. Mahigpit ang kondisyon o ang sitwasyon, force majeure or kalamidad. Kalamidad na apektado ang karamihan ng senador at nahirapan sila mag-attend ng session physical. So, ibig sabihin nun, kung gano'n ang sitwasyon na senador na meron namang mga sasakyan ay hindi na physically makaka-attend,
marami sila, hindi na maka-attend, kaya mag-video conference tayo. Ano na ang sitwasyon ng lipunan nun? Ibig sabihin nun, pati milyong-milyong Pilipino, apektado din. O, na kailangan lang natin gawin ito kasi kailangan mag-function ang gobyerno. Pero yung gustong amendment, Ganun sir, yun, ready na yun. Nandyan na yan. Pero ang gagawin gagawin nilang mas madali na mag-video conference. Hindi na po justified yun. Kasi sir, ang gustong idagdag na nasa rules ngayon, pwede ang video conferencing, teleconferencing kapag yun nga, may force majeure, national emergency. Tapos ang pinadadagdag pang provision, papayagan ng isang senador. So, bali yung teleconferencing, video conferencing ngayon para sa lahat. Pero yung dagdag na provision na gusto po ni Senator Rodante Marcoleta ay payagan ng isang senador na pag may justifiable reason ay mag-video conferencing. Correct. Ginagawa ngang mas madali. Oo. Which is hindi na nga justified. Sabi ay para daw kay Senator Bato na nagtatago. Sabi po ng iba, ay di hayaan mo siyang mag-video conferencing kasi may internet yun, di matitrace ka. Di ba kung nasaan? Yung link. Oo, so bali. Okay na yun. Wag na yun ang maging Pero sir, kung para sa nakakulong, pwede ba yun? Sir, o bahala hindi na. nga, kasi una sa lahat, para sa nakakulong, mapapahiya pa yung Senate rules kasi ang may final decision sa nakakulong, yung custodian niya, yung chief nung jail niya. So, pwede sabihin ng chief ng jail niya, hindi pwede. Kasi, so hindi pati yung Senate rules, nasupalpal pa. So, actually, maganda na yung Senate rules ngayon na kung pinayagan ng video conferencing, ibig sabihin may nangyayari na sa ating lipunan na hindi lang senador ang apektado, kundi the rest of society ang apektado. Kasi nga, karamihan sa senador, nakakotse, hindi maka-attend. So ano na yun? Merong mabigat na nangyayari na ibig sabihin, milyon-milyon din sa ating mga kababayan ay nahihirapan ng kumilos or pumunta rin sa kanilang workplace. So ibig sabihin, sir, Wag na nila pagbigyan. ipilit. Wag na lang ipilit. Kasi nga, tignan mo, kung pinilit, hindi ka na naman nagiging unifier o great unifier kasi puro controversial issue yung pinupush mo na covered na ng rules eh. Ginagawa mo pang, ayaw ko ba, para kang, dapat ngayon, sa laki ng opposition mo, you should be a unifier. Opo. Sir, ito po, isa na lang po, Senator Pimentel. Yung sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada, ang kanya pong mga kinakaharap na kaso ay 2 counts ng graft at isang plunder na. Isang plunder, yes. Yung graft ay bailable, yung isa na piyansahan na. Tapos yung isa ay plunder. So kung halimbawa po, hindi naman sa pinangungunahan nga na halimbawa ay ipaaresto na ng Sandigan Bayan o halimbawa meron pa ibang senador na ipaaresto rin. Pwede po ba silang bigyan o isailalim sa protective custody ng Senado kagaya ng ginawa kay Senator Bato de la Rosa until he wasn't, until nung lumabas siya? Pwede po ba? Alam mo yung protective custody nga, wala namang no such animal yan eh. Ibig sabihin, nag-express siguro for the benefit of Senator Bato, nag-express ng sentimento yung maraming senador para address sa law enforcer na wag nyo nang subukang arestuhin yan sa loob ng Senado. Pero kahit anong arrest warrant, na kontrolado ng Senate President ang Senate premises. So si Senate President can tell the law enforcers, huwag niyong execute ang arrest warrant dito sa loob ng Senado. Yun lang, pero hindi sinasabing protective custody ang isang senador na kahit lumabas yan ng Senado hindi niyo pwedeng arestuhin. Walang ganun, there is no such animal. So hindi pwedeng halimbawa, sabihin na, halimbawa lang, may warrant of arrest bukas. Sabihin, wag muna, 3 araw na laman na yung sesyon. Dito na muna siya sa Senado. Tsaka nyo na siya arestuhin pag nag-adjourn sinidyan na ang Senado sa Wednesday. Hindi pwede yan, sir. Walang legal basis. Pwedeng gawin ng Senate President yun by talking to the law enforcements, law enforcers, na walang arrest sa loob ng Senate premises. Hindi Senate session hall, Senate premises, the building, the compound.
Pero pwede din Kasi pong control i-insist ng ng Senate mga President yan. Pero ha? pwede din pong i-insist ng mga authorities, sir, lalo na exempted lang sila sa may immunity from arrest kapag ka po lower than 6 years and below ang parusa at saka when the Senate is not Oo, in pero session. ang iniiwasan kasi natin is Yung gulo. disorder and chaos sa loob ng Senate premises tulad nung nangyari kay Bato. Opo. Tingnan niyo yung kay Bato, may video footage kayo. Mabuti na lang dun siya sa corridor na hindi masyadong ginagamit sa side corridor siya. Kung sa main corridor nangyari 'yun, nagtakbuhan, walang nakakaintindi ano nangyayari. May bisita tayong mga ambasador. Anong nangyayari sa Senado ng Republika ng Pilipinas? Buti po May, nabanggit. may mga ambasador na nandun, nagtatakbuhan. Tapos ang mga security ng ibang senador, siyempre to secure the principal, anong gagawin nila? Hindi natin alam. Opo. Buti po nabanggit nyo yan kasi yung halimbawa nga po magkaroon na ng arestuhan kay Senator Jinggoy Estrada. Paano po dapat ito i-handle ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi na naman mauulit yung gulo, may putukan na nangyari at iba pa pong tensyon? Okay, ino-notify, siyempre yung law enforcers, alam naman nila na hindi rin sila pwedeng mag-barge in lang doon. Ino-notify nila ang USAA or ang Senate President. Alam ng Senate President ngayon, ito na may warrant of arrest. I-inform niya ngayon yung senator concerned. Pare, meron kang arrest warrant. Sige, ako, ang stand ko as Senate President is no arrest within Senate premises. Alam mo naman yan. Pero siyempre, alam mo naman na hindi ka naman exempted from arrest. Alam mo naman na ikaw isang politiko. May mandato ka ng taong bayan. Tsaka lawmaker tayo. Dapat rin irespeto natin ang mga batas. So nasa sayo yan. Number one, labas ka ng papayag ka ba na iserve ang arrest warrant in an orderly fashion sa'yo dito sa loob ng Senado? Kung papayag ka, I will allow it. Pag hindi ka papayag, walang arrest sa loob ng Senate premises. Pero papayag ka ba na paglabas mo na lang ng Senate, doon na. O sige, i-arrange natin kung yun ang kung papayag ka. Ganun, so i-arrange lahat yun. Pagkaayaw nung concerned na senador, ang attitude naman ng law enforcer sa ayaw at sa gusto mo, arestuhin ka namin. Pero sa labas ng Senate premises. Bantayan ka namin. May budget naman kayo to surveil. May mga detectives kayo dyan. So ano responsibility ng Senate President na maging orderly, maging maayos, matiwasay ang sitwasyon sa Senado? Diba? Yes, control over the premises. Nasa rules namin yan. Ayan. Sir, with that, sir, maraming salamat po sa inyong mga insights, sa inyong mga paliwanag, sir. At Thank you so ramdam much. ko ang frustration ninyo. Anytime. Thank you. Salamat Thank you po. po. Ayan. Mga kapuso, si dating Senate President Coco Pimentel. Ramdam natin yung Oo. frustration. At hindi siya nag-iisa sa ganyang frustration. Di ba? Ilang linggo na tayong lahat naman frustrated. siguro Lalo na nakakadismaya. siguro yung mga kapuso natin na nagmo-monitor nga po sa mga nangyayari dyan sa Senado. Alam mo, ang daming nakabitin ng mga panukalang batas. Hinihintay natin yung reforma sa political party system. Hindi ba? Yung mga malalaking sa party list system. Yes, Di ba? Tsaka meron nga ako nabasa yung tungkol sa mga farmers, Oo. yung hindi sila nakaharap sa committee hearing dahil hindi natuloy yung hearing ng isang komite ng agriculture. Agriculture Committee. Tapos nakabitin din yung debate sa amendment doon sa batas para sa protection ng mga bata kontra online sexual abuse. Ang dami yung mga pending na panukalang batas. So, sayang hindi yung matakel. panahon, di ba? Yes, oo. Sa halip na ang dami ng natakal ng mga panukalang batas, na aprubahan ng mga panukalang batas, ito po tayo nag-aabang ng drama-rama. Oo, pero sa mga kahit na Senado. nanggigigil ho tayo doon sa sitwasyon, nadidismaya tayo doon sa asal ng mga senador at nagtatalo-talo tayo, ano bang definition ng force majeure? Ang importante pa rin, accountability. Of course, Kasi sinasabi oo. kasi na political lang to, political persecution, yung inaabot ng mga nakasuhan, kaugnay ng flood control scam. Bago naman tumalon o nagkatalunan minority-majority, itong mga naharap sa kaso, nasa majority block sila dati Yes. at merong mga testimonya laban sa kanila. So, ito ay tungkol sa accountability at pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na linisin yung kanilang pangalan, di ba? Yun. Anyway, tayo po'y magbibigay lamang daan sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik, makakausap. Hilingan, walang pinopro